Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. From 7:20, lumabas ho itong si Dan Fernandez, 7:35. Anong ginawa nyo? Sa loob ng 15 minutes, nagtitigan lang kayo? Ganon? Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Baka pagka sinugod kayo dyan ni Senator Bato de la Rosa, maihi kayo sa mga pantalon nyo. Huwag mo duru-duruin yung mga resource person na Robert H. Barbers. Dito sa video na to, nangyari na nga ho ang pinakaabangan ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa Twadcom. Nalitsunin itong si Police Colonel Hector Grijaldo. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, no? Talagang nakita ho natin ang pagiging hambugero. Netong si Kwentong Barbero. Talagang dinuro-duro pa ho niya itong si Police Colonel Grijaldo. Wala ho tayong maraming pag-uusapan. Rekta na ho tayo dito sa napakainit natagpo nitong si Police Colonel Grijaldo at nitong si Robert H. Barbers. Matapang lang naman kayo dyan kasi marami kayo. Yun. Kaya hindi masyadong ang tawag dito, hindi masyadong nakakapalag dyan itong si Police Colonel Grijaldo. Kasi nga naman, na-corner niyo siya eh. Kahit anong sagot niya dyan, mali sa pandinig nyo. Dahil totoo yung mga isiniwalat niya doon sa Senado na kung saan kinausap siya ni Dan Fernandez at nitong si Atras Abante. Wag ho kayong magpalito. Ang punot dulo ho ng paduro-duro na yan, paduro-duro na yan nitong si Robert H. Barbers, dahil ho, nasunog ang Twadcom doon sa ginawang hearing sa Senado. Eto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo, gang. Bago ho tayo dumako dito sa mga kahambugan nitong si Robert H. Barbers at yung hamon niya sa kakampi nitong si Police Colonel Grijaldo dyan sa Senado, na alam naman ho natin si Senator Bato de la Rosa, panoorin ho nyo muna itong kumakalat ngayon na CCTV footage na kung saan makikita ho natin ang pagpasok sa kwarto nitong si Colonel Grijaldo at pumasok din ho itong si Dan Fernandez at itong si Atras Abante. Kaya kung ako dito kay Atras Abante, naku, panoorin nyo ho itong mga kababayan. Matindi ho ito. Kasi gusto ho nilang ipabawi dito kay Colonel Grijaldo yung mga naging testimonya niya, yung affidavit niya sa Senado. Pero itong CCTV footage na na to, magkakaalaman na. Makikita ho ninyo mga kababayan kung gaano katotoo yung mga sinasabi nitong si Police Colonel Grijaldo at kung gaano naman ka walang kwenta yung mga sinabi ni Dan Fernandez at nitong si Atras Abante kaugnay dyan sa mga aligasyon nitong si Police Colonel Grijaldo. Eto, panoorin ho natin na sabay-sabay. Gang! SPN. Colonel Grijaldo enters the holding Colonel room. Grijaldo yun. Okay, At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7 Nakita nyo ho yun mga kababayan, pumasok si Dan Fernandez Wag nyo sabihin na hindi nyo kinausap tong si Police Colonel Grijaldo. Tuloy. 20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At Pumasok ho si Abante. Tingnan ho muna natin yung timeline para di ho tayo malito 20 ho. 7:20 pumasok ho itong si Atras Abante diyan sa holding facility na yan, yung papahingahan siguro ng mga resource person. 7:20 ho. 7:20. Pasok. Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m., Congressman Dan Fernandez. Ano na ho bang oras diyan sa CCTV footage? Anong oras na ho yan? From 7:20, lumabas ho itong si Dan Fernandez, 7:35. Anong ginawa nyo? Sa loob ng 15 minutes, nagtitigan lang kayo? Ganon? Sinabi ho, mabilisan lang yun. Mabilis lang. Ganito lang. Pero merong ebidensya. 15 minutes yung kinausap. 15 minutes, kinausap, 15 minutes kayo nagtinginan sa kwarto nitong si Police Colonel Grijaldo. Mga walang hiya kayo, talaga naman.
Hindi ho magsisinungaling ang mga ebidensya. Di ho magsisinungaling yung CCTV footage na yan. Tuloy. and Benny Abante leave the holding room. Oh, bokya ho sila. Bokya ho sila. O, ito ulitin ho natin. Baka hindi ho nakita na maayos ng mga kababayan natin. Ayan, o. Congressman Dan Fernandez enters. Congressman Dan Fernandez, nauna ho siya, 7:19. Pumasok na ho siya dyan sa holding At facility. 7:20:35 7:20. Pumasok na rin ho itong si Atrasabante. p.m. Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m. 7:35. Lumabas ho sila. Congressman Dan Halos Fernandez and Benny Abante leave Oh, magkasunod ho silang lumabas. Bokya ho sila dyan. Hindi ho nila makuha itong si Colonel Grijaldo. Mapasabay doon sa kanilang naratibo, di ba, sa Twadcom. O, naglumabas ho sila. O, 15 minutes, anong napag-usapan doon? Bata ka pa, baka ganito ganyan, di ba? Ganun ho sinasabi daw nitong si Atrasabante. Di umano, ha? the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigat. Oh, dalawang abogado ni Garma. Totoo ho lahat. Detalyado. Kahit paano nyo itago ang mga ebidensya, ika nga, lalabas at lalabas yan. CCTV footage. Ayan na ho mga kababayan. Ngayon naman ho, rekta na ho tayo dito kay Robert H. Barbers. Ayun, game. Tuloy ho natin ito. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Yan ang problema dyan ho mga kababayan. Kahit ho anong isagot nitong si Police Colonel Hector Grijaldo, wala naman hong tatanggapin yung mga congressman na kagaya nitong si Robert H. Barbers. Huwag nyo hong sabihing matapang itong si Police Colonel Grijaldo dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, tiklop siya. Natural! Sino ba naman ang resource person na hindi titiklop sa mga kababuyan nyo dyan sa committee na yan? Ngayon, pagka yung mga vlogger magre-react dyan sa mga kababuyan nyo dyan sa Twadcom na yan, nagagalit kayo sa mga vlogger. Tingnan nyo naman ho ang inaasal nyo dyan sa mga resource person, partida mga kababayan Nasa teritoryo nyo na itong si Police Colonel Grijaldo, na-contempt nyo na siya, napapasko at bagong taon nyo na siya dyan sa House of Representatives, pero binababoy nyo pa rin siya. Pinapakita nyo pa rin na wala kang kaya sa amin. Kami ang matapang dito. Si Robert H. Barbers ang siga dito. Di ba? Yun ho, mga kababayan. May paduro-duro pa nga yung mama na yan. Huwag nyo hong iboto yung asawa niyan. Dahil yung mama na yan, tapos na ho sa politika yan. Wala na hong nasa matinong kaisipan ang boboto sa mama na yan. Ngayon, para doon sa mga constituent nitong mama na to, huwag nyo hong sayangin ang boto nyo sa asawa niya. Kasi balita ho natin, asawa niya ho ata ang pupesto ngayon dyan sa House of Representatives. Hindi ho tayo nakikialam dyan sa local politics, pero yung ginagawa nyo kay Colonel Grijaldo, nakakadiri kayo. Hindi ko sukat akalain na na-contempt nyo na, nakakulong na siya, nagpaskot bagong taon na dyan sa House of Representatives, tapos duduru-duruin nyo pa. Nasaan na mga puso nyo? Anak na to, kayo ho mga kababayan, makatao pa ho ba ang ginagawa nitong mga walang yang congressman na to? Naku, meron na naman magagalit nito. Tuloy! Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. O dapat sinabihan mo yung kasama mo, ang si Dan Fernandez at yung si Atrasabante, na wag nilang i-betting process yung mga resource person. Simple lang naman. Huwag niyong kausapin yung mga resource person prior sa hearing. Mga walang hiya kayo. Ngayon, kinausap niyo yung si Grijaldo, nagsalita siya sa Senado, ngayon mali pa si Grijaldo. Ilinabas niya lang naman na kinausap ako doon. Kinausap ako ni Dan Fernandez at nitong si Atrasabante. Talagang tinabihan pa nitong mga ogag na to, no? Tatabihan kita. Talagang kitang-kitang kahambugan ho nila, di ba? Di ba nasa harap yung mga yan? Bakit nyo katabi ngayon yan si Aaron Aquino at itong si, ano pangalan to? Nitong si, nag-inhibit sila. Anyway, ano magagawa natin? Wala na rin naman yung mga political career nitong mga unggoy na congressman na to, di ba? Wala na hong naniniwala sa mga yan. Tanggapin nyo ng katotohanan, noong nagsalita ang si Police Colonel Grijaldo dyan sa Senado, doon bumagsak
ang Tuadcom na yan, pati yung mga dating naniniwala sa inyo, kulang na lang murahin kayo pagka nagsasagawa kayo ng hearing. Balita natin, yung comment section daw ho, at yung live chat, tinanggal na nila. Dahil ang daming mga kababayan natin, minumura na yung si Dan Fernandez, yung si Barbers, at yung si Atras Abante. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Bakit yan nagawa kung hindi gawa-gawa? Gawa-gawa nyo lang yan Hindi ba gawa-gawa yung ano na yan? Okay, hindi gawa-gawa. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso. Kung ganyan ho pala ang pinapayagan ng saligang batas natin, bastusin yung mga dumadalo dyan sa mga hearing na yan, sa inyo na ho yung saligang batas na yan, anak ng towa. Kung pinapayagan ho ng saligang batas natin na babuy-babuyin yung mga dumadalo sa mga hearing na yan, mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Pinapayagan ho ba na saligang batas natin yan? Isang marangal na pulis, nang dahil lamang vetting process yan nitong si Dan Fernandez at nitong si Atras Abante, ganyan na gagawin sa kanya. Pinapayagan daw. Na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala Tawagin mo yung kakampi mo. Yabang mo Ang nakakaba... Ang yabang ho nitong si tawagin mo yung kakampi mo. Saan ba to? Sa bagay, ano ho yan mga political, mga political lord dyan sa mga lugar nila. Kumbaga sila yung mga maaangas. Tsaka mayayaman ho yung mga barbers na yan. Sa totoo lang mga big time ho yan, mga kababayan. Kaya maangas di ba? Tawagin mo yung kakampi mo, ang yabang ni Barbers, no? Nakita ho natin ang kahambugan niya doon. Ito naman ho, parang hindi masyadong gumalaw ang hairline nitong itong si JJ Suarez, Parang magandang pasok ng bagong taon at Pasko niya. Tuloy. Bahala po doon sa bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro Away na ho ito mga kababayan. Away. ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka, at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already... Saludo kay Police Colonel Grijaldo. Huwag ka nang bumida. Ang pangalan nitong si JJ Suarez. Ayos, sir. Hindi ako binayaran ni Grijaldo para ipagtanggol siya kasi wala lang ho talaga kayo sa hulog. Yun ang totoo doon kasi sasabihin yan mga vlogger pinagtatanggol yan, bayad yung mga yan. Sino magbabayad sa akin? Si Grijaldo? Di ko pa nga namit yan Yun ang hirap dito sa mga argumento ng mga sabaw-sabaw na vlogger nila dahil lang hina ng mga sintido common. Pagka pinagtanggol mo, binayaran ka na. Binayaran ba ako nitong si Sir JB? Siyan ba to para ilagay ko mga larawan nila dyan? Speaking of Senator Bato de la Rosa, Sen, hinahamon kayo ni Barbers, yung daw kakampi nitong si Colonel Grijaldo, pumunta daw ho kayo dyan sa hearing. Stated your statement. So, Comsec, meron po ba By the way, itong si Pastor Kibuloy, sinugod daw sa hospital dahil nagka-pulmonya. Hindi ho tayo nagkakamali. Pagdasal ho natin sa mabili siyang paggaling, itong si Pastor Apollo Kibuloy. tayong kopya nung affidavit ni Colonel Grijaldo? Your Honor, I apologize, we have not secured a copy of... But I think the very resourceful Chairman Akop will allow me to...
Thank you very much. So, anyway, Colonel Grijaldo, meron po akong copy ng affidavit nyo. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abate entered the room and sat on the far end chair on my right. Your Honor, I would stand by my statement. Okay, The so Senate, I would under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. Yeah, what is the point of I don't see any reason why our guest it keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. Wala na ho, wala na. Di ba pagka sinabi yun, dapat titigilan ka na. Ngayon, hindi ho dyan. Kung pwede ka na kanilang sakalin, sasakalin ka ng mga walang yan. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not... Karapatan niya yun eh. Karapatan niya kung sabihin yun. Eh, kung ayaw marinig, eh, takpan mo yung tenga mo. Talagang not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaangulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was discussed about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Angas oh. Angas oh. Diba? Kita nyo ho yung mga kaangasan ng mga congressman dyan. Ngayon, pagka pinuna sila, ayan, babanatan na naman yung mga vlogger. Ha, ganyang kawalang kwenta yung Quadcom. And Mr. Chairman, along the line of Congressman Adjong, I don't think it's incriminating because number 1, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. So if our resource person is invoking this right to self-incrimination, I think that is out of order. Okay, I'd like to remind the resource person that the questions being asked of you are the statements you made in your affidavit. And the questions that DSJJ is asking is whether you confirm those statements that you stipulated in your affidavit. Dahil affidavit, pinirmahan mo yun, there's nothing incriminating no, dun sa tanong ni Congressman J.J. Suarez. So please, answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, may we ask the resource person the basis why he's invoking his right against self-incrimination? Yeah,
Please answer. What is the basis of you invoking the right against self-incrimination? Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if you cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. Kawawa tong si Police Colonel Grijaldo. Pray for Police Colonel Grijaldo. Indeed, the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will Ibibenta sabi mo, yung mga lawyer na ibibigay namin sa'yo, sigurado ibibenta ka. assist you on telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo ba mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So, you will answer and reply to the questions of the members. Now, DSJJ? Yes, you- Mr. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. Colonel Grijaldo, kung kayo po ay hindi komportable, dahil nga maraming nanonood at nasa publiko po ang hearing na ito, would you want or would you request for an executive session so that you can divulge the details and the truthfulness to the affidavit that you executed in the Senate hearing? No, Your Honor. Okay, so therefore we can proceed, Mr. Chair. please proceed. So, Colonel Grijaldo, matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the event of the Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home, and dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko na may sabi. And sabi ko, we have to go on a Sunday Mass, and we need wisdom for this para mabigyan din tayo ng lakas ng loob para ma-resolve natin sa tayo kasi tayo nag-aaway, nagkakaproblema, hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great
enlightenment and wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Sabi ko sa asawa ko, bakit naibigay sa atin to? We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned that time, Your Honor. So I have that courage, and even my wife submitted to my decision. And on the next day, pumunta na po ako yun. Nandun po yun, nag-narrate, ginawa ko po yun, sinulat ko po yun. And it was on that mass that time that it is a Sunday for the PDLs. It was a Sunday for PDLs. Sabi ng pare, we have to give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nakakalain na I would be the one also to experience that nung sinabi ng pare. So, that's all, Your Honor. That is all that happened, Your Honor. Well, oftentimes we need experiences to encourage us and to push us to search for the truth. So, I hope this hearing is one of those experiences for you, Colonel Grijaldo. Dahil ang layunin lang naman po natin dito ay hanapin gaano man kahirap ang katotohanan. Yun lang naman po ang hangarin natin. Wala nang iba. At kaya nga po yung dalawa po nating kinatawan na binanggit mo sa affidavit mo ay pansamantalang tumayo at umalis bilang chairman just to show that we are fair in handling this very sensitive issue. Because you made serious accusations in your affidavit, Colonel Grijaldo. And if indeed enlightenment has happened to you when you executed this affidavit, and you mentioned that you stand by your affidavit, so let's test whether or not it is the truth, Colonel Grijaldo. Yes, Your Honor. Okay. As I have said, I will stand by. I am humbled by my experience, Your Honor. And I'm with sure this, you're Your Honor, but Mr. Colonel Grijaldo, I will stand by with my statement. You have to understand under one oath thing. in the Senate, Your You have Honor. to understand And I would one like thing to lang po. invoke my One right thing lang po. to self-incrimination, Your Honor. But you have to understand one thing, Colonel Grijaldo. Okay lang po yun kung para sa'yo. Ang problema ho, ang dami mong dinamay eh. Kung para sa'yo lang yun, hindi sana natin gagawing issue to eh. Ngunit ang idinamay mo dito ay mga taong walang kinalaman o mga inosente. May kinalaman. Sila nakipag-usap. Ito naman si JJ Suarez, oo. May kinalaman niya si Dan Fernandez at ang inamin naman nila na kinausap nila. Bottom line dito, yung pakikipag-usap lang ng mga unggoy mong kasama dyan kay Colonel Grijaldo, di ba? Paano naman po sila? Paano naman po yung mga karapatan nila? Paano naman po yung boses nila? Paano naman yung katotohanan nila? Hindi pa po natin sila pahahalagahan dahil pangahawakan lang natin yung sinabi mong enlightenment mo. But they have their own rights too, Colonel Grijaldo. So, Colonel Grijaldo,
Siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa. With the permission of Mr. Chairman, Colonel Grijaldo, you made some serious accusations here. In fact, so serious that it was even carried by our media news for almost a week, 2 weeks. And because of your accusations, you've tarnished the very reputation and integrity of the committee and the House of Representatives. Things that I will not allow dahil ito pong posisyon na inuupuan namin, ay ito po ay posisyon ng tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong nagtitiwala sa amin. At kailanman hindi ako papayag na may mga tao na magdudungis at magtatapon ng kasinungalingan para sirain. Napanood nyo ho yung CCTV. Yung CCTV footage. Oh, yun hong ebidensya natin na totoong kinausap ng dalawang unggoy mong kasama, yung si Colonel Grijaldo, diyan sa House of Representatives bago ang hearing. Ang integridad ng trabaho ng House of Representatives at syempre ng komitibang ito. So Colonel Grijaldo, sinabi mo po dito sa inyong sinumpang salaysay that you were persuaded Your Honor, and you said ikaw naman, Colonel, ganito lang yan. Alangan namang walang insidente o mangyayari sa panahon na yon. I answered that I served as COP, Chief of Police in Mandaluyong during COVID-19 pandemic, and there were less crimes committed and we did not receive any reward from anyone. I added that we only receive funds as additional MOOE support fund for the Peace and Order Fund of the LGU. But dito po sa earlier part, sinabi mo that you were persuaded. Is this true, Colonel Grijaldo? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. That is out of order. Let it be of record that the statement made by this resource person is out of order. Please continue, Congressman Suarez. Number 17, sinabi nyo dito, I then respectfully told Congressman Dan Fernandez that anyone can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about DDS in 1999. Since I was not a member of the PNP at that time and I have no knowledge as to the reward system. Additionally, I said that the work of policemen are noble, that requires great sacrifice even without reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and our people. If I may continue, Colonel Grijaldo. At sinabi mo, Congressman Dan asked me, Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya tungkol kay Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami, baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Your Honor, Yes or no lang po, ha? I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke Mr. my Chair, right again. for self-incrimination, Mr. Your Chair. Honor. Again, the resource person is out of order, Mr. and Chair. let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Pagkakataong balik ka rin yung mga sinabi niya. Pagkakataong bawiin yung mga katotohanan na lumabas doon sa CCTV na kinausap
na mga kasama nyo, yan si Colonel Grijaldo? Napanood nyo naman ho yung CCTV, mga kababayan. Kinausap ho talaga, pumasok hindi kinausap. Ayusin natin. Pumasok sa iisang kwarto. Anong ginawa nila sa isang kwarto? Nagtitigan? Kitang-kita ho sa CCTV, mga kababayan, na talagang pumasok si Colonel Grijaldo, pumasok yung dalawang unggoy na congressman. Anong ginawa nila doon? Ngayon, sinasabi ni Colonel Grijaldo na ito ang napag-usapan namin sa kwarto. Siyempre, yung version ng mga kasama yung unggoy na congressman dyan, yung mga mapapapel, yung mga pabidang congressman, yun ang papaniwalaan nyo, di ba? Ito talaga, oo. Sorry. Naku, ano na naman yun? Musik na naman yun, musik. Tuloy na. Sa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka? Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento.